DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko kayong lahat. Tiniisang pagad lang niyo sa aking mga pangarap, ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot ko rin ang... Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Bakit niyo kami iniwan agad? Hindi ba namin kaya? Kailangan mo namin kayo. Abi, nakikiramay ako sa inyo. Aling Pilar, sabi niya, mamimili lang daw siya ng mapagsasaluhan namin para sa birthday ko. Yung pala, hindi na siya babalik. Nalulungkot din ako at nabigla sa pagpanaw ng kaibigan ko. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi bali nang wala kaming pagsaluhan sa birthday ko. Basta kasama lang namin siya. Tatagan mo na lang ang loob mo. Talaga sigurong hanggang dito na lang ang buhay ni Tonya. Bakit, Tonya? Bakit mo ako iniwan? Kailangan pa kita. Paano na kami ngayon ng ating mga anak? Gardo, marami-rami na yan na inom mo. Tama na yan. Masakit, Desto. Mahal na mahal ko si Tonya. Ngayon, parang hindi ko alam kung paano pang mabubuhay nang wala siya. Huwag ka sanang panghinaan ng loob. Alalahanin mo, nariyan pa ang 3 anak niyo ni Tonya. Mas kailangan kanila ngayon. Si Abby, dapat hindi na lang siya ipinaganda ni Tonya. Buhay pa sana ang asawa ko. Huwag mo sana siyang sisihin. Dahil tulad mo, Nailibing na po si Inay. Nakaalis na rin yung mga nakipaglibing. Hindi pa po ba tayo uuwi? Mauna na kayo. Iwan niyo na ako. Ayoko pang iwan ang asawa ko. Pero gabi na po. Iwan niyo na ako! Ako na lang uuwing mag-isa. Hihintayin na lang namin kayo sa sasakyan. Halika. Nay, kabong braso ko po. Nasasaktan ako. Kung ayaw mo masaktan sa akin, huwag matigas ang ulo mo. Umuwi na kayo. Iwan niyo na ako! Pilar, nakatanaw ka pa dito sa may bintana. Gabi na. Matulog na tayo.
Iniisip ko lang si Abby, Desto. Paano na kaya siya ngayong wala na ang kaibigan ko? Nariyan pa ang tatay nilang tatlo. Si Gardo, naniniwala ako na pagkatapos magdalamhati, muling kikilos yan para gampanan ang obligasyon sa kanyang mga anak. Sana nga. Sana nga'y mangyari ang sinasabi mo. Taong to. Duda ka ba kay Gardo? Mabuting ama naman siya sa mga anak niya. Ewan ko ba. Pero nag-aalala ako para kay Abby. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tay, tawag niyo raw po ako. Oh, may sasabihin ako. Simula ngayon, ikaw nang gagawa ng lahat ng mga gawaing bahay dito, ha? Dahil wala ng nanay mo. Naintindihan mo ba? Opo. Hayaan mong makapag-aral sina Cindy at Tyrone. Opo, Itay. At sa birthday mo sa makalawa, huwag ka nang umasang may celebration pang mangyayari. Hindi bride detergent. Tamang-tama ito sa mga labahin ko. Magsisimula na ako maglaba. Sasabihan ko na lang si Cindy magsaing. Cindy! Cindy! Ano ba yun, ate? Nanonood ako eh. Magsaing ka muna. Ang dami ng labahin ko, oh. Tingnan mo. Eh sabi ni Itay, ikaw na gagawa ng lahat dito ah. Eh bakit mo ko inuutusan? Nagpapatulong lang ako. Para mapadali yung mga gawain. Para pagkatapos ko maglaba, kakain na tayo. Eh importante yung pinanonood ko eh. Magsaing ka muna bago ka maglaba dyan. Eh bakit ba ayaw mo sumunod? Hoy, ate mo ako ha? Tsaka ba't ka ganyan? Di ka naman ganyan dati ha? Susumbong kita kay Itay. Sasabihin ko sinisigawan mo ako, pinipilit mo ako. Itay, bakit niyo po ako sinampal? Bakit? Dahil hindi ka marunong sumunod sa akin. Di ba sinabi ko na sa'yo, ikaw nang gagawa ng lahat ng mga gawain dito? Sinusunod ko naman po kayo eh. Walang yun. Nagsisinungaling ka pa, ha? Ha? Sinabi sa akin ni Cindy, ang paninigaw at pamimilit mo sa kanya na magsaing. Nagpatulong lang naman po ako sa kanya eh. Dahil marami labahin ko. Kung anong sinabi ko, yun ang sundin mo. At huwag mong abalahin sila Cindy para tulungan ka. Ha? May ginagawa rin sila eh. Wala naman po masama doon. Dati naman nagtutulungan kami nung buhay pa si Inay. Iba na ngayon. Dahil patay ng nanay mo. At kasalanan mo yun. Hindi ko naman gusto mamatay si Inay. Mahal na mahal ko rin po siya. Kung hindi niya hinandaan ng lintik na birthday mo, hindi siya maaksidente. Kaya ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nawala. Ikaw! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Si Abby itong makakasabay ko ah. Mukhang malungkot siya. Babatiin ko nga. Abby! Abby! Ay, kayo po pala, Aling Pilar. Pupunta ako sa palengke. Ikaw, saan punta mo? Doon din po. Ay, mabuti. Magkakakwentuhan tayo habang patungo ron. Oh, kumusta na kayong lahat ngayong wala na si Tonya?
Napakalungkot po. Malaki ang pinagbago mula nung mawala si inay. Masasanay din kayong magkakapatid na gumawa sa bahay. Dahil nga wala na kayong ina. Kaya nyo naman yun eh. Magtulungan lang kayong tatlo. Ako lang naman mag-isang nagagawa ni Itay sa bahay. Ha? Opo. Ibig mo sabihin, hindi ka tinutulungan ng mga kapatid mo? Ginagawa ni Gardo yun kay Abby? Oo, Desto. At sinasaktan na rin niya si Abby. Siguro sinisisi pa rin niya ang bata sa pagkamatay ni Tonya. Uy, pambihira naman siya. Aksidente ang nangyari at hindi rin gusto ni Abby yun. Ganon din ang sabi ko sa kanya noon. Pero hindi pala niya tinanggap. Ay, nakakawawang Abby. Pinagdurusan ng kanyang ama kahit wala naman siyang kasalanan. Ito na nga bang inaalala ko nun, Pe. Ang magbago si Gardo kay Abby. Marahil naman babalik din sa dati ang pagtingin at trato ni Gardo sa kanyang panganay. Kailangan lang magpalipas ng ilang buwan. Hindi ako naniniwalang mangyayari pa yun. Wala nang kaibigan ko. Kaya hindi ako magugulat kung hindi na rin pagmalasakitan ni Gardo si Abby. Ba't nasabi mo yan? May dahilan ba para hindi pagmalasakitan ni Gardo? Kaya, Ana, Opo. maging ang mga kapatid mo. Opo. Tay, may gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Ano ba yon? Bilisan mo at baka mahuli ako sa trabaho. Kasi po malapit na yung pasukan. O ngayon, Saan po ako magkukuleyo? ano? At sino naman ang nagsabi sa'yo mag-aaral ka pa? Ibig niyo sabihin, hindi na po ako magka-college? Hindi na. Hindi ba't sinabi ko na noon pa? Ikaw nang gagawa ng mga trabaho dito sa bahay? Kaya ko naman pong gawin yun kahit na nag-aaral ako. Basta makapag-aral lang ako. Hindi na kita kayang pag-aralin. Hirap na ako eh. Total naman tapos ka na ng high school. Kaya huminto ka na. Hayaan mong makatapos naman sina Cindy at Tyrone. Pero Itay... Huwag kang matigas ang ulo mo! Tatamaan ka na sa akin! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko kayong lahat. Tiniisang agad lang niyo sa akin mga pangarap, ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot ko rin ang langit! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas.
Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Oh, Lani. Oo. Ewan ko nga eh. Hindi ko alam kay Itay. Baka hindi na ako makapagkuleyo sa susunod na pasukan. Talagang ganun. Kasi nagka-problema kami. Dahil nga sa pagkamatay ni Inay. Lani. Sige, next time na lang tayo uli mag-usap ha. May gagawin pa kasi ko eh. Okay. Bye. Kakaingit naman si Lani. Puti pa sila. Makakapag-aral pa rin. Maaabot nila ang kanilang mga pangarap. Samantalang ako, di ko alam kung matutupad pa ang mga pangarap ko. Kasi, galit sa akin si Itay. Oy, Cindy! Saan ang punta mo? Sa school po, Aling Pilar. Nauna na nga po sa akin yung kambal ko eh. Ganun ba? Ay naku, pasukan na nga pala ngayon, ano? Opo. Ang ate Abby mo, saan siya papasok ng college? Ay, hindi niyo pala alam. Hindi na po pinag-aral ni Itay si ate. Ha? Bakit? Sabi po kasi ni Itay, nahihirapan na raw siya sa gastos. Kaya kami na lang daw po ni Tyro ng pinag-aaral niya. Ay, sige na po, Aling Pilar. Ito na po yung sasakyan kong jeep. O sige, mag-iingat ka. Opo. Kawawa naman si Abby. Matalino pa naman siya. Ay, nagbago na nga si Gardo sa bata. Saan ba tayo pupunta, Gardo? Sa tindahan ni Aling Maring, doon tayo magkwentuhan habang nagiinuman. Kung na tao ka, para namang hindi mo alam na hindi ako umiinom ng alak. Uy, alam ka namang dumadalang tayo ng dumada. Abay matuto yung lalamunan natin. Kaya uminom ka na rin kahit konti lang. Oh, maiba ako ha. Oh. Hindi mo na pala pinag-aaral si Abby. Dinaldal ba niya sa inyo ni Pilar? Hindi. Nakakasabay minsan ni Pilar si Cindy sa sakayan. At siya ang nagsabi. Nahihirapan na ako sa mga gastusin, Desto. Kaya pinahinto ko siya. Kailan mo siya pag-aaralin uli? Kung kailan ako makaluwag. Bahala na. Hindi ko naman obligasyong pag-aralin pa siya. Yun ang sinabi niya sa akin, Pilar. Ay, lalo lang tuloy ako naawa kay Abby. Oo nga. Ginawa na siyang katulong ni Gardo. Paano pa kaya siya makakatapos ng kolehiyo niyan? Teka, may naisip ako eh. Ano yun? Sabihin mo sa kanya, kumuha ng vocational course. Walang gastos yun. Oo nga no. Sa pamamagitan nun, magkakaroon siya ng maayos na trabaho. At pwede na niyang pag-aralin ng sarili niya. Hayaan mo, sasabihin ko ito agad sa kanya. Pupunta ako sa kanila bukas na bukas din.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eto na po yung merienda nyo, Tay. Sige na, iwan mo na ako. Tay, meron po sana ako sasabihin sa inyo. Kung hihingi ka ng pera, wala ah. Wala. Wala ka namang pinagkakagastusan dito sa bahay ah. Kaya hindi mo kailangan ng pera. Hindi po yun. Ano nga? Gusto ko po sana kumuha kahit na vocational course Ano? para po magkaroon ako ng maayos na trabaho. Wala pong gastos yun, Tay. Alam mo ikaw, makulit kaya? Matigas ang ulo mo. Eh? Bakit yun naman po ako binuhusan ng kape? Dahil ang hirap mong umintindi. Akala mo walang gastos ang vocational? Yung pamasahe mo, mga project. Saan mo kukunin ang pera sa mga yon? Di ba sa akin din? Ilang buwan lang naman po yun. Pagka po may trabaho na ako, matutulungan ko na rin po kayo. Itong bahay ang intindihin mo at ang mga kapatid mo. Yun ang gusto kong itulong mo. Paano ko naman po matutupad yung mga pangarap ko? Kung lagi lang po ako dito sa bahay. Masagot ka pa? Kapag hindi ka tumigil ng kasagot, itong plato at basong ihagis ko sa mukha mo! Space na kailangan mo, Tyron. Okay. Papasok na ako doon, ate. Mm. Ay, siya nga pala. Yung mga marami kong damit, kunin mo na lang sa kwarto ko, ha? Ito naman yung mga labahin ko, ate, oh. Oh, ang dami niyan ah. Para ka naman hindi mo sana. Oo nga. Makapasok na nga sa banyo. Ito nga palang damit na to. Planchain mo, ate, ha? Kasi kailangan ko ito mamayang gabi. Bakit? Saan ka naman pupunta mamayang gabi? Birthday kasi ng isa kong friend. Lagi ka na lang nagpupunta sa party. Baka mamaya mapabayaan mo na yung pag-aaral mo, ha? Pwede ba? Huwag ka nga makialam. Huwag kang magalit. Concern lang naman ako sa'yo dahil akong ate mo. Eh, si Tay nga hindi ako sinasaway. Ikaw pa? Bakit hindi ka na naman papasok, Cindy? Nahihilo na naman ako, Tyron, eh. At saka, parang, Uy, ilang araw ka nang lagi nahihilo, ah. Naku, Cindy, bakit? baka naman buntis ka rin katulad ng syota ko. Ano? Buntis din yung syota mo? Oo, yung problema ko nga eh. Kung paano ko sasabihin kay Itay. Naku, di ako magagalit siya sa atin, Tyron. Pinigo natin siya. Ako, handa akong pakasalan si Kathy. Tulungan at payagan na ako ni Itay. Ikaw, pakakasalan ka ba ng boyfriend mo? Hindi pa nga niya alam ang tungkol dito, eh. Bakit hindi mo pa sinasabi? May kakaiba ka na palang nararamdaman. Kasi naman, eh. Hindi pa siya bumabalik galing probinsya. Halika na, ate. Sumabay ka na sa amin magmerienda ni Tyron. Oo nga, ate. Ha? Ay, hindi pa ako tapos sa ginagawa ko dito. Mamaya na lang yan. Halika na, ate. Kumain na muna tayo. Oh, sige. Oo nga eh, gutom na nga rin ako. Ayun. Eto, kumuha ka nitong pansit at garlic bread. Masarap to. Salamat. Oh, Cindy, bakit mamon lang yung kinakain mo? Diba paborito mo naman tong pansit at garlic bread? Noon yun, ate. Pero ngayon ayoko na. Bakit? Nasusuka na ako dyan, eh. Ano? Bakit ganun? Kasi buntis siya, ate. Ha?
Ikaw naman, Tyron, no? Una mo pa ako ibinuko eh. Eh, buntis din naman yung syota mo ah. Naku po. Yan ang problema namin, ate. Di namin alam kung paano sasabihin kay Itay. Ate, sana tulungan mo kami. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong meron? Bakit parang nagtitipon kayong tatlo dito sa sala? Tay, meron po sana kaming sasabihin sa inyo. Ano ba ang drama to, Cindy? Tyron, nahawa na ba kayo dito kay Abby? Hindi po drama. May problema po mga kapatid ko. Ano ba ang problema nyo, Cindy, Tyron? At bakit kailangan isang kutyo pang babaeng ito? Tay, Ah, sorry po. Sana huwag kayong magalit. ano nga? Buntis po ako. Ano? At ikaw, Tyron, ano naman ang problema mo? Tay, buntis pong nobya ko. Ano? Mga walang ya kayo. Pinag-aaral ko kayo, yung pala puro kalokohan lang ginagawa nyo. Sorry po, Itay. Sorry! Ha? Tay, huwag po kayong magalit. Anong wag? Tama po mga kapatid ko. Kailangan po pakasalan ni Tyron yung girlfriend niya. At si Cindy naman. At si Cindy naman, dapat pakasalan rin ang nakabuntis sa kanya. Wala po siya, Tay. Anong wala? Tinakasan na po ako. Oh, Diyos ko. Ano ba itong ginawa mo, Cindy? Ano? Hindi ang braso ko pa nasasaktan. Galing ko sa Alam mo ba paano dinadala niya? mga walang ya kayo. Tama na po, Itay. Ikaw na babae ka. Kasambot ka nila, no? Ha? Ha? Aray ko! Kasambot ka Hindi nila po. sa panluloko sa akin. Hindi po ako kasabot! Kanina ko lang naalaman lahat! Sinungaling! Tama na po! Huwag mong saktan si ate! Anong wag? Anong iniisip mo, Tyron? Nakukonsensya ako, Cindy. Dahil sa nangyari kay Ate Abby. Bugbog sarado siya dahil sa atin. Huwag mo nang intindihin yun. Ang mahalaga, alam na ni Itay ang lahat. At tutulungan pa rin niya tayo. Yung pala ang dahilan, kaya marami kang pasa. Kasi po nagalit sa akin si Itay, Aling Pilar. Nakipagsabuatan daw ako sa mga kapatid ko para lukuhin siya. Pambihira naman siya. Abay, parang sa'yo niya ibinuhos ang galit niya dun sa dalawa. Mula po nang mawala si Inay, nagbago na sa akin si Itay. Noon po ang akala ko. Babalik pa sa dati ang lahat. Pero mali pala. Hanggang ngayon, galit pa rin siya sa akin. Kailan kaya niya ako mauunawaan na hindi ko naman ginusto Ate, ang nangyari kay Inay? Kailan pa? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ako ba ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko kayong lahat. Tiniisang pagad lang niyo sa aking mga pangarap, ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot. Nulpi ni Gardo si Abby? Bakit? Nagalit daw si Gardo dahil kinonsinti raw ni Abby ang kanyang mga kapatid upang lokohin siya. Paano naman siya niloko? Ganito kasi yon. Nagpatulong kasi yung dalawa kay Abby para sabihin kay Gardo yung problema nila. At alam mo ba kung anong problema? Itong si Cindy nabuntis at hindi mapanagutan ng lalaki. Huh? At si Tyro naman, nabuntis yung nobya niya. Uy, anong kasalanan ni Abby doon para bugbugin niya? Yun na nga eh. Alam mo, naawa ako sa kanya nang makita ko kanina sa kanila. Para kasing sa kanya ibinuhos ni Gardo ang galit dun sa dalawa. Paano mo naman nakausap si Abby? Dumaan ako kanina doon. Tinempohan ko na wala yung magkapatid. Nabalitaan ko kasi na may gulong araw dun sa bahay nila. Kaya inalam ko. Sobra na talaga ang kaibigan natin. Inalila na nga si Abby, sinasaktan pa. Pinigilan mag-aral. Ngayon, ginawang shock absorber. Desto, ano kaya kung kausapin natin si Gardo? Ilang beses ko nang pinaliwanagan yung Pilar, pero ayaw makinig. Alam ko na. Sabihin natin na ipapasok natin ng trabaho si Abby. Para makalaya na yung bata sa kanya. Saan naman natin siya ipapasok? May alam ka ba? Oo, kay Loleng. Tamang-tama. Naghahanap siya ng tauhan ngayon. Kaya lang... Sige na. Awang-awa na talaga ako sa anak ni Tonya. Ang sarap ng ipinamerienda niyo sa akin, Pilar, Desto. Ano bang okasyon ngayon? Ay, wala naman. Nakatuwaan ko lang na magluto ng maraming kakanin. Binigyan ko na nga rin yung iba naming kapitbahay Kaya tinext ako nitong si Pilar na isama kita para makakain. Ang dami pa nga kasi ng pagkain. Pwede ka pa magdala sa inyo. Ay, salamat. Matutuwa si na Cindy Tyrone nito. May sasabihin nga pala kami sa iyo. Ano yun? Yung kaibigan ko kasi, nangangailangan ng tauhan sa kanyang patahian. Naisip namin si Abby. Para kumita siya at makatulong naman sa'yo. Irerekomenda namin siya kung gusto mo. Maganda sana yan Kaya lang, mas kailangan siya sa bahay siya na kasi talagang marunong mag-asikaso sa bahay. Isa pa, alam nyo, nakalulungkot mang sabihin, pero buntis si Cindy. Ha? Alam nyo na, nadala ng kapusukan. Tinakasan naman ng nobyo. Kaya mas kailangan niya ngayon ng kasama sa bahay. Ganun ba? Sayang naman yung trabaho. Matuturuan pa siya ng kaibigan namin doon. Hayaan nyo na siya. Nakatutulong naman siya sa akin sa bahay Kaya lang, Gardo, paano naman yung mga pangarap ng bata? Desto, hindi mahalaga sa akin ang pangarap niya. Ang mahalaga, masunod niya ako. Gardo? Bakit ka naman ganun sa bata? Talaga bang hindi mo alam, Pilar? Matali kayong magkaibigan ni Tonya. Pero, natanggap mo naman ang bata, di ba? Oo, noon. Pero ngayong wala na si Tonya at kasalanan pa ni Abby, galit ng nararamdaman ko para sa kanya. Huwag kang ganyan. Walang kasalanan si Abby sa nangyari. Isa pa, ilang taon na patay si Tonya. Oo nga naman, Gardo.
Kalimutan mo na ang mga sama ng loob. Hindi ko makakalimutan yun. Hindi! Pumayag naman ang mga magulang ng nobya niya. So, sustentuhan na lang muna ang magiging anak namin ni Kathy. At pag nasa tamang edad na, tsaka na kami magpapakasal. Wala ka na palang problema, kambal. Huwag mong tawanan ang gusto ng pinasok nyo. May problema pa rin ang kakambal mo dahil magkakaanak na siya. Mas mabigat na responsibilidad yon. At ikaw naman, Cindy, ihanda mo sarili mo. Dahil malapit ka ng maging ina, hindi madali yon. Opo. Kaya nga si Abby, kahit kinukuha ni na Pilar para magtrabaho, hindi ko pinayagan. Dahil alam kong kailangan mo ng katulong dito. Lalo na kapag nanganak ka na. Salamat po, Itay. Kaya lang, Tay, Hmm. parang kawawa naman po si Ate Abby. Ano? May pangarap din po siya sa buhay. Magiging katulong na lang ba natin siya habang buhay? Ating gabi na. Ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Kailan pa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dito muna ako mauupo sa labas ng bahay namin. Mas malamig dito eh. Aba, si Abby itong parating ah. Babatiin ko nga at nang makamusta. Abby! Abby, daan ka muna! Ay, Aling Pilar, kayo pala. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Saan bang punta mo? Sa mall. Kasi nagbilin si Itay kagabi, mamili daw po ako ng mga kailangan sa bahay. Bibili din po ako ng Star Wax Floor Wax. Oh, Ubus na ko kasi yung floor wax namin eh. talaga? Pareho pala tayo ng ginagamit. Oh? Ay, hindi nakakapagtaka. Mahusay kasi talaga Ay, yun. opo talaga po. Ay, kumusta ka na? Nakapanganak na si Cindy, hindi ba? Opo. Pero sa bahay pa rin ho ako eh. Hmm? At pag wala si Cindy, ako po nag-aalaga sa pamangking ko. Ganon? Opo. Eh, saan naman siya nagpupunta? Hindi pa naman siya pumapasok ah. Ay, naglilibang siguro. Ayun, nagpupunta sa mga kaibigan niya. Pero ikaw, ayaw nilang payagang maglibang. Aling Ay, Pilar. pasensya na. Hindi ko gustong saktan ng damdamin mo. Naiinis lang kasi ako kay Gardo. Wala na siya sa katwiran. Pero sana, kahit ganyan ang nangyayari, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong pamilya, ha? Mahal ko po sila. Hindi ko po magagawang magalit sa kanila. Lalo na kay Itay. Ate, gabi na. Bakit nasa iyo pa rin si baby? Nagpunta kasi si Cindy doon sa kaibigan niya, Tyrone. Magbabahan yun talaga oh. Imbes na alagaan ang anak niya, maglalakwa siyang inaatupag. Mabuti na lang, magaling ka mag-alaga ng bata. Napatulog mo siya. Nasanay na rin sa akin yung pamangkin natin. Ate, Oh, bakit? kung sakaling makakapag-aral ka, ano bang kurso ang gusto mong kunin? Business management sana, Tyrone. Hmm? Kasi gusto kong magnegosyo. Kaso, ayaw naman ni Itay. Alam mo, nagtataka nga ako eh. Kung bakit ganun siya sa'yo. Kapatid ka naman namin. Dapat nga, mas gustuhin niya makapagtapos ka ng pag-aaral. Lalo na ngayon,
tumatanda na siya. Siguro, pagkaya niyan, ah. Oh, bakit narito ka sa room namin ng anak ko, Tyron? May tatanong lang ako sa'yo. Para naman importante eh. Ano ba yun? Cindy, may bago ka bang nobyo? Ha? Madalas kang wala dito. Iniiwan mo kay ate ang anak mo tapos kanina, nakita kita. May kasama kang lalaki. Magka-holding hands kayo. Eh, ano kasi, Tyron? Di ba nangako tayo kay Itay na aayusin ang buhay natin? Bakit kung ano-ano na naman ang ginagawa mo? Sa halip na alagaan mo ang anak mo, hinahayaan mo lang kay ate. Eh, narito lang naman siya sa bahay eh. Kaya okay lang na alagaan niya. Ikaw ang nanay. Dahil di ka naman nag-aaral, dapat ikaw ang mag-alaga sa baby mo. Pag nalaman ni Itay na nakikipag-boyfriend ka na naman, naku, sigurado hindi ka niya mapapatawad. Pwede ba? Yung jowa mong pakialaman mo ha? Baka hindi niya inaalagaan ang anak ninyo. Hindi yung ako nakikita mo. Inaalagaan ni Kate ang anak namin. At hindi siya nakikipagmabutihan sa ibang lalaki. Kaya ikaw, umayos ka. Kung ayaw mong isumbong kita kay Itay. Tay, dumating na pala kayo. Oo, bakit? Gusto niyo po bang ipaghain ko na kayo? Busog ako. Mas ka dyan. Ba't niyo naman po ako tinulak? Dahil umaara ka sa daan eh. Visit ka. Kayo lang naman ang inaalala ko. Ano? Bakit bang lupit niyo sa akin? Anak niyo rin naman ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buti nga sa'yo. Epal ka kasi. Huy, Ay! Kakagulat ka naman, Tyron. Bakit ka ba nagugulat dyan? nagtataka ako sa'yo eh. Nagsasalita, tumatawa ka mag-isa. Natatawa lang ako sa ginawa ni Itay kay ate. Bakit? Ano bang ginawa niya? Tinulak siya. Ha? Papansin kasi sobre. Gustong hainan ng pagkain si Itay. Eh, lasing nga yung tao. Cindy, Mm, hindi ka ba nagtataka? ano? Kung bakit galit si Itay kay ate? Wala naman siyang ginagawang masama sa ating lahat. Pero pati tayo, tinuruan ni Itay na magalit sa kanya. Ha? Anak din naman ni Itay si ate, di ba? Kapatid natin. Eh, kasi nga, siyang dahilan kaya namatay si inay. Na alam naman nating lahat na hindi totoo. Dahil nabundol si inay ng isang mabilis na van. Naisip ko lang, may iba pa kayang dahilan ng pagbabago ni Itay kay ate? Bakit narito kayo sa kwarto ko? Ano kailangan nyo? May itatanong po sana kami sa inyo. Ano ba yon? Kagabi kasi nakita namin na tinulak ninyo si ate. Mabuti sa kanya yon. Mapapil eh. Hindi ko naman siya kailangan. Lumalapit siya. Bakit mo ba parang ang laki ng galit nyo kay ate? Anak ni po naman ninyo siya. Kapatid namin. Hindi ko siya anak. Ano po? Pero, paano? Anak siya sa pagkadalaga ng nanay nyo. 1 taon na siya nang pakasalan ko si Tonya.
Oh, ikaw. Bakit narito ka sa kwarto ko? Ano na naman ang kailangan mo? Pwede ko po ba kayong makausap? Kung hindi importanteng sasabihin mo, itutulak na naman kita palabas sa itong kwarto ko. Totoo po bang hindi niyo ako anak? Ano? Totoo po bang anak niya ako sa pagkadalaga? Alam mo na pala eh. Bakit nagtatanong ka pa? Kaya pala, mula nung mamatay si inay, nagbago na kayo sa akin. Hindi pala kayo ang tunay kong ama. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ako ba ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko kayong lahat. Tiniis ang pagadlang niyo sa aking mga pangarap, ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot ko rin ang langit! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Oh, Abi! Bakit ka umiiyak? Halika. Pasok. Dito tayo sa loob mag-usap. Halika. Salamat po. Ngayon, sabihin mo, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Pinagalitan ka na naman ba sa inyo? Alam ko na ang katotohanan. Oh. Hindi pala ako tunay na anak ni Itay. Kaya pala siya malupit sa akin. Abi, Aling Pilar, ang sakit. ay, Kaya pala nawala na siya ng malasakit sa akin para maabot ko ang aking mga pangarap kasi ibang tao naman pala ako. Abi, Kilala niyo po ba kung sino ang tunay kong ama? ang nanay mo lang ang siyang nakakakilala sa kanya. Pero, hindi na siya lumitaw nang magbuntis si Tonya. At walang nakaalam kung nasaan siya. Parang uli lang lubos na pala ako. Nag-iisa na lang pala ako. Stan. Hindi ka naman nag-iisa. Narito kami ni Mang Desto mo. Mga kaibigan ng nanay mo. Handa ka naming tulungan. Damayan. At higit sa lahat, nariyan lang ang Diyos.
Tawagin mo lang siya at sasamahan ka niya. Ano? Natutulog dito ngayon si Abby? Oo. Pinatulog ko muna dito kasi nga magang-magana mga mata sa kaiiyak. Eh baka kung saan siya magpunta kung pauuwiin ko sa kanila. Bakit? May nangyari na naman ba? Ay, narinig niya ang sinabi ni Gardo sa mga anak niya. Testo, alam na ni Abby ang totoo. Kaya naman pala nag-iiyak siya. At inamin na rin sa kanya ni Gardo ang lahat. Para mapakalma ko siya, ayan, pinatulog ko muna rito. Baka hanapin siya sa kanila. Di naman mahalaga sa kanila si Abby. Sa bagay, kailangan nila ng uutusan. Ipaalam pa rin natin na narito si Abby. Kakainis naman, oh. Gabi na, wala pa si ate. Bakit ba? Eh, aalis ako eh. Walang titingin kay baby. Ikaw talaga oh. Yan pang paglalamierda mong iniisip mo. Nagkakagulo na nga dito sa bahay. Ikaw, Tyron, ha? Sumusobra ka na ng pangingialam sa akin. Mas matanda ako sa'yo, Cindy. Una akong ipinanganak. Gusto mo, magsumbong na ako kay Itay? Tyron naman eh. Kasi naman si ate Abby. Saan kaya nagpunta yun? Malamang nagpapalipas ng samahan ng loob. Kaya ikaw, ayusin mo ng pagiging nanay mo. Dahil ngayon, alam na ni Ate Abby ang lahat. Baka tuluyan niya na tayong iwan. Kaya pangatawanan mo na pag-aalaga sa anak mo. Eh, tingin mo, gagawin niya yun? O halimbawang ikaw, nalaman mong hindi ka pala anak ng inaakala mong tatay. Titira ka pa ba sa kanya? Pinagmamalupitan ka naman. Hinahadlangan pang pag-abot sa pangarap mo. Titira ka pa ba doon? Bakit dala mo mga gamit mo? Ano ibig sabihin nito? Magpapaalam na ho ako sa inyo, Itay. Alam ko po, kalabisan na magtagal pa ako dito dahil di nyo naman ako tunay na anak. Ha? Nagmamalaki ka na. Dahil matibay na ang buto mo, kaya iiwan mo na ang mga obligasyong narito? Ha? Wala kang kwenta. Wala kang utang na loob. Dapat hindi na lang kita pinalaki. Wala kang mararating sa buhay. Gagapang ka sa hirap. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko na kay lahat. Tiniis ko ang paghadlang nyo sa aking mga pangarap. Ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi nyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan nyo pa rin ako? Itong tandaan nyo, maaabot ko rin ang langit! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, hindi niyo siya dapat pinayagan umalis eh. Sino na ngayon nagagawa dito sa bahay ang mag-aalaga sa anak ko? Sinabi ko na sa'yo, Cindy. Dapat noon ba pinagandaan mo na yan? Hindi natin alila si Ate Abby. Pwede ba? Huwag mo nga siya ipagtanggol. Nakakabuisi talaga yun eh. Walang kwentang babaeng yon. Hindi siya magtatagumpay. Kahit saan siya magpunta. Dahil walang niya siya. Tay,
hindi kayo dapat magalit kay ate. Dahil kung tutuusin, tayo ang may kasalanan ng pag-alis niya dito. Sinagad natin siya. Sinagad natin ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-uunawa, at ang pagmamahal niya sa atin. Nahugasan ko na po lahat yung mga ginamit natin sa pagluluto at pagkain, Aling Pilar. Ay, oo nga. Malinis na dito sa kusina. Ang bilis mo, ah. Dahil po yan sa tulong ng smart dishwashing. Buti na lang, ito rin palang gamit nyo. Ay, talaga. Ay, siya nga pala, may iba ako. Po. Bukas na ang simula ng trabaho mo sa patahian ng kaibigan ko. Anong plano mo? Mag-iipon po ako at titingnan ko kung meron akong maaaring maging negosyo na maliit lang ang puhunan. Eh, paanong pag-aaral mo? Gagawin ko pa rin ho yun pag may sapat na akong ipon. Humahanga ako sa mga pagpapasya mo. Sana lang, Abi, Po. huwag kang magtanim ng galit kina Gardo. Sana huwag mong kalimutan ang mga panahon ng iyong kabataan. Minahal ka niya at itinaguyod. May overtime ngayon si Abby. Oo, Desto. Yun ang sabi ni Abi. Ayun, tinawagan ko nga rin yung kaibigan ko. Nalaman ko, totoo nga. Ay, hindi naman nagsisinungaling yung bata. Sinabi ba ng kaibigan mo kung kumusta naman ang trabaho ni Abby sa kanya? Oo, syempre. Masipag daw si Abi. Mabilis matuto, mabait, magalang din. Ay, salamat naman. Hindi tayo binibigyan ng problema ni Abby. Ay, naisip ko lang. Hindi kaya siya naaalala ni Nagardo? Maalala man nila, wala na rin say-say eh. Wala na sa kanila si Abby. Nasaktan na nila yung tao. Eh, sabi nga pala ni Abi, kapag nakaipon siya kahit konti, susubukin niyang magnegosyo kahit maliit lang na puhunan. Bah, mainam yun. Sabihin mo, tutulungan natin siya. Sabihin lang niya kung anong kailangan niya. Ano bang klaseng sinangag ito, Cindy? Walang lasa. Oo nga. Saka sobrang dami ng mantika. Pasensya na ho, Itay. Tyron. Alam niyo naman na hindi naman ako marunong magluto eh. Hindi rin ako kasing galing at sipag ni Ate Abby. Sabi ko na kasi sa'yo noon, paghandaan mo ang ganitong mangyayari. O, Tay, Ah, bakit tumayo na kayo? Ang dami pa ng pagkain sa plato nyo. sa opisina na lang ako kakain. Ikaw, Tyron. Baka mag-away pa kayo ni Cindy dyan, ha? Hindi po, Tay. Sige, maiwan ko na kayo. Oo. Ay, gusto na kaya si ate ngayon? Saan kaya siya ngayon nakatira? Hindi ko nga alam eh. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Mas masaya siya doon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, nakakainis naman. Kanina pa ako nakahiga, pero hindi pa rin ako makatulog. Sina Ite at Cindy kaya? Tulog na. Mabuti pa tingnan ko. Makainom na tuloy ng tubig. Ay, nagtitimpla na lang ako ng gatas. Baka sakali makatulog ako. Teka, gising pa rin pala si Itay.
Ayun siya sa kusina. Umiinom na naman ng alak. At umiiyak. Patawarin mo ko, Tonya. Nagkamali ako. Maling-mali. Binabanggit niyang pangalan ni inay. Bakit kaya siya nagsasalita ng ganon? Nagsisisi na kaya siya sa mga ginawa niya kay Ate Abby? Aba, lechong manok yung dala mo At may paborito ko pang pansit. Talagang binili ko ito para pagsaluhan natin ngayon. Nana Pilar, Tata Desto. Kaya hindi na ho magluluto ng hapunan. Ay, salamat, Abby. Gumastos ka pa. Oo nga. Ikaw tong kailangan ng pera para sa negosyong gusto mong simulan. Nag-iipon naman po ako para doon. Pero ito po, pasasalamat ko po sa inyo. Sa pagtulong at pagkupkup niyo sa akin. Kung wala kayo, baka kung ano na nangyari sa akin. Ang batang to, lagi ka na lang nagpapasalamat sa amin. Alam mo, masaya kami sa ginawa namin, Abby. Para kaming nagkaroon ng anak sa katauhan mo. At hangad namin na maabot mo mga pangarap mo. Kaya nga lumipat tayo ng tirahan ng kupkuping ka namin. Gusto naming gumaling ang sugat ng iyong puso. At patuloy ka namin tutulungan. Maraming salamat po uli. Pangako po, tutumbasan ko ng pagmamahal at pagmamalasakit ang inyong kabutihan. Hindi na muna ako papasok sa trabaho. Hindi magandang pakiramdam ko eh. Para akong nahihilo. Teka, makapasok na nga lang sa kwarto. Bakit? Hindi ako makatayo. Hilong-hilo ko. Tay, eto na po yung bill natin sa ilaw at tubig. Anak, Bakit namumutla kayo? Nakahawak pa kayo dyan sa sopa. hilong-hilo ko, anak. Hindi ako makatayo. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko kayong lahat. Tiniisang pagad lang niyo sa aking mga pangarap, ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot ko rin ang langit! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang.
May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Aster at mga damit pambata, Abi? Opo, Nana Pilar. Ibebenta ko ang lahat ng mga matatapos ko. Oh, kaya ka pala bumili ng makina. Oo, may nakausap na ho ako na ilang tao na pagbebentahan ko ng mga magagawa ko. Plano ko rin nga hong mag-online. Ay, madalas ko ngang marinig yan. Yung pagbebenta sa online. Opo, ba yung kaibigan ko kumikita dyan. Magtiyaga lang daw. Matyaga naman ho ako. Kaya papasukin ko rin ang online business. Kaya mo bang mag-isa yun? May kinausap na ho ako na makakatulong. Kaya po namin yun. Nag-resign na nga ako sa patahian. O siya, sige. Gawin mo ang inaakala mong makabubuti para sa'yo. Basta, wag mo lang kalilimutan. Ilapit lagi sa Diyos ang lahat ng iyong gagawin. Opo. Upang makamit mo ang kanyang patnubay. Ano? Nagpa-cater si Abby ng pagkain? Oo, Desto. Bakit pa? Para daw mapagsaluhan natin bukas sa wedding anniversary natin. Naalala pala niya yun, ah. Oo nga. Para tayong may anak na naalala ang bawat espesyal na okasyon sa buhay natin. Kaya lang, baka wala na siyang pera. May mahal yung cater-cater na yon. Naisip ko rin yan, kaya nga sinabi ko sa kanya. Pero, ayun, sabi, hindi naman daw. Maayos naman daw ang kita niya dun sa kanyang munting negosyo. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Buti na lang pala. Kinupkop at tinulungan natin si Abby. Ang sarap yata ng may anak na nagmamahal. Muna ba ng gamot si Itay? Oo. Oh, bakit ka umiiyak? Nahirapan na kasi ako eh. Nag-aalaga na sa anak, pati pa kay Itay. Wala naman tayong magagawa, kundi harapin ang lahat ng ito. Mabuti nga nagbigay ng perang kumpanyang pinapasukan ni Itay. Nagamit yun sa pagpapagamot niya. Pero halos ubos na rin yung ipon niya. Dahil sa mga gastos dito sa bahay. Hayaan mo na yun. Graduate na naman ako eh. Makakapagtrabaho na. Makakatulong na ako dito. Masusustentuhan ko nila ng anak ko. Nang hindi inaasa sa ipon ni Itay. Saan ka naman mag-a-apply? Sabi ng boss ni Itay, pwede daw akong ipalit kay Itay. Pumayag na ako. Para may trabaho na ako. At alam mo, magsisimula na ako sa Makalawa. Buti ka pa, Tyron. Nakagraduate ka. Samantalang ako, hindi. Hindi ko alam kung paano bibigyan ng magandang kinabukasan ng baby ko. Alam mo ikaw, dapat sikapin mo rin makatapos. Paano ba mangyayari yun? 2 ng alaga ako. Wala pa tayong perang pang-aral ko. Ay, kumusta na kaya si Ate Abby? Matagal na tayong walang balita sa kanya. Dala ko na ho ang pagkain ninyo, Itay. Kain ho kayo. Pasensya ka na, anak. Alam kong hirap ka na. Itay, Inaalagaan mo na anak mo, pati pa ako, dahil sa pagkaka-stroke ko. gusto ko sana mapa-therapy kayo para makagalaw kayo na maayos at muling makalakad.
Wala tayong pera ngayon. Siguro kaya nangyari sa akin to dahil pinabayaan kong isang kaluluwa. Tay, Dahil sa pagpanaw ng iyong ina, pinagmalupitan at pinabayaan ko si Abi. Kahit noong araw, tinanggap ko naman siya bilang tunay na anak. hindi pa naman po huli ang lahat, Itay. Cindy, Kung papayag lang po kayo, hanapin namin si ate para magkita kayo. baka hindi na niya ako mapatawad, anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta na yung lakad mo, Tyron? Wala pa rin eh. Wala makapagsabi kung saan lumipas si Aling Pilar. Dapat kasi, noon ko pa pinuntahan si Abe. Nung nalaman ko na naroon siya kina Pilar. Kaya lang tinalo ko ng hiya. Dahil sa mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Huwag na kayong umiyak, Itay. Oo nga po, Itay. Hayaan nyo, matatagpuan din natin si Ate Abby. Sana nga mga anak. Gusto kong makahingi ako ng tawad sa kanya. Bago man lang ako mamatay. Ay naman. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Makakasama pa namin kayo ng matagal. Saan ka nagpunta, Abi? Hinahanap ka ng mga tauhan mo. Sumaglit po ako sa mall, Nana Pilar. Bumili po ako ng mga produkto ng ACS. Lalo na po itong Shield Bath Soap. Kailangan natin ito sa ating paliligo. Oo, tama. Ay, sige. Puntahan mo na mga tauhan mo at kami na mag-aayos ng mga binili mo. Okay po, sige po. Salamat ha. O, dyan muna kayo. Sige na. Napaka-responsable talaga nitong si Abi. Oo nga. Hindi ka taka-taka kung balang araw, yumaman siya. Naiisip ko lang, Desto. Kumusta na kaya si Nagardo? Ano na kayang buhay nila ngayon? Magbubukas ka uli ng tindahan mo ng mga damit, Abi? Opo, Nana Pilar. Kasi meron ako nakita ng magandang pwesto. At mura din po ang upa. Aba, pag nagkataon, pangatlong tindahan mo na ang bubuksan mo. Doon po namin ilalagay yung mga gawang punda ng unan at bedsheet. Hindi na talaga mapigil ang pag-asenso mo. Oh, bakit napabuntong hininga ka? Ay, kasi po, kahit natagumpay yung negosyo ko, parang hindi pa rin ako masaya. Parang may kulang. Nauunawaan ko. Bakit hindi mo gawin kung anong makakapagpasaya sa'yo? Sila Itay at ang mga kapatid ko. Gusto ko silang makita. Sa kabila ng lahat, naaalala ko pa rin sila. Di dalawin mo sila. Matagal na rin naman na hindi mo sila nakikita. Baka kasi galit pa rin sa akin si Itay. Hindi mo malalaman ng sagot dyan kung hindi mo susubuking dumalaw sa kanila.
salamat. Nakarating din ako dito sa bahay. Ang init maglakad. Kulang na kasi yung pera ko eh. Kaya hindi na ako nag-tricycle pa uwi. Iluluto ko na agad itong konting isda at gulay na pinili ko. Isisigang ko para may mahigop na sabaw si Itay. Pasok na ako sa bahay. Aba, may humintong magandang sasakyan dito sa amin ah. Cindy! Ha? Ang bumaba sa sasakyan? Cindy! Kumusta ka na? Ate Abby! Oo nga. Namiss ko kayo. Ate! Salamat, nagbalik ka. Ate, matagal ka na pinahanap ni Itay. Talaga? Hinahanap ako ni Itay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Cindy, kumain na kayo anak. Mamaya mo na lang ako pakainin. Itay, Ba? Abi, ako nga po, Itay. Nagbalik ako dahil kahit na naabot ko na ang mga pangarap ko, hindi pa rin po ako masaya. anak. Dahil naaalala ko pa rin kayo ng mga kapatid ko. Patawarin mo ko, Abi, anak. Ang totoo noon, nang umalis ka, pinagsisihan ko ng lahat ng ginawa ko sa iyo. Kaya nga, paulit-ulit akong Totoo, ate. Pag-aaralin mo ko. Oo, sabi. Para naman mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng pamangkin ko. Maraming salamat, ate. Bakit umiiyak ka, Cindy? Dapat nga masaya ka. Tears of joy lang yan, ate. Ah, Totoo yun, ate. Noon ko pa kasi gusto mag-aral uli, kaya lang walang pera. Nagkasakit pa si Itay. hindi bale. Ngayong nandito na ako, mangyayari na yon. At muli ring makakalakad si Itay. Ate, Mm. di ba alam mo naman na may anak ako kay Kathy? Oo. Tiyak malaki na rin yun tulad ni Ruth. Tama ka. Kaya nga, gusto na sana namin magpakasal. Kaya lang hindi matuloy-tuloy dahil sa nangyari kay Itay. Oo, sige, Tyrone. Magpakasal ka na. Ako na ang bahala kina Itay. Sa wakas, natapos din ang kasal ni Tyrone. Oo nga. Oh, Itay, napagod po ba kayo? Hindi. Baka nga kayo ni Sinding pagod sa katutulak sa wheelchair ko eh. Hindi po bale. Makakalaya rin kayo sa silyang digulong na yan, Itay. Masaya ako mga anak. Nabuong muli ang ating pamilya. Ako rin po, masaya. Ngayon, masasabi ko nang naabot ko na nga ang langit dahil kasama ko kayo sa aking mga tagumpay. Patunay lamang ito na may pangako ang bukas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.